Naging bala cauliflower ang tenga ng isang babae sa Parañaque matapos siyang magpabutas para sa hikaw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang ginang sa Parañaque City ang nagkaroon ng tinatawag na cauliflower ear matapos magpabutas ng tenga. New Year, new look ang peg ni Blessel Campbell kaya nagpabutas ng tenga sa loob ng isang mall noong January 5. Sa halagang 750 pesos, 2 beses siyang binutasan sa tenga. So actually, sabay naman kami ng anak ko. And then, sa kanya okay naman. And then sa akin, after 2 weeks, nag-start na siyang nag-irritate. And then, namumula na siya. And then, nung nag-decide ako na itinitreatment ko pa muna. And then, kasi nangihinayang ako dun sa, alam niyo na, sa butas. Aminado si Blessel na hindi niya masyadong naaalagaan ang kanyang tenga at madalas pang masagi. Hindi biro ang pinagdaanan niya. Sa lala ng sakit, halos mayat-maya raw siya kung umiyak. Ngayon, naoperahan na ang kanyang tenga at tinanggal na ang mga namuong dugo at nana. Sobrang sakit po talaga kasi parang sasabog yung ulo mo sa sobrang sakit. Kasi hindi talaga daw po gagana yung antibiotic kapag hindi mailabas yung yung nana po. Kaya kung ako tatanungin kung uulitin ko pa ba, hindi na po. Kasi parang na-trauma na po talaga ako sa sakit. Ayon sa isang ear, nose at throat doctor, may panganib talaga sa pagpapabutas ng tenga sa cartilage. Yung area dito, hindi naman kasi dapat talaga ito nilalagyan ng earrings. Kasi konti yung blood flow dun sa area. So pag konti yung blood flow, pwede magkaroon ng infection rate. Sa kaso ni Blessel, tinapat siya ni Doc na hindi na maibabalik sa dati ang kanyang cauliflower ear. Paalala naman ni Doc sa mga nagbabalak magpabutas ng tenga, siguraduhin bihasa ang gagawa, malinis ang equipment pati ang lugar kung saan ito gagawin. It's very important that after you have a piercing, dapat nililinisan siya, nilalagyan ng antiseptic and let the wound heal before doing any activities na pwede magkaroon or mag-cause ng possible infection dun sa area na yon. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita.